Mapagpalang araw po sa lahat. Tayo po ngayon ay magbubulay-bulay sa pamamagitan ng Book of Nehemiah, chapter 6, Lots Against Nehemiah. So, sabi dito sa verse 1, Sanballat, Tobiah, Geshem, and the rest of our enemies heard that we had finished building the wall and that there were no gaps left in it. Although we still had not set up the gates on the gateways. So Sanballat and Geshem sent me a message suggesting that I met with them in one of the villages in the plain of Ono. This was a trick of theirs to try to harm me. I sent messenger to say to them, I am doing important work and can't go down there. I am not going to let the work stop just to go and see you. So, purihin ang Panginoon sa pagkakabasa sa kanyang salita. Hallelujah. Samahan niyo po kami, Panginoon, ng banal na Espiritu upang ang aming mapagbulay-bulayan sa araw nito ay maging kalaguran mo, maging mabango sa iyo sa iyong harapan. In Jesus' name, Amen. Ito yung na pagsubok kay Nehemiah na kung saan ay siya ay binigyan ng pagkakataon na ma-rebuild yung temple, yung wall, na kung saan ay siya isang cupbearer, pero mas pinili niya na kumbaga maging construction worker, no? Pero hindi naman lang siya ang gumawa nun, but instead tinipon niya yung mga elders and then yung mga iba pang tribe ng Israel para tulong-tulong silang magawa itong wall na to. Inumpisan nga ni Ezra sa pagtatayo din nung temple. At dito sa gawain na ito ng Panginoon, makita natin dito sa binasa natin sa verse 1 to 3 pa lang, ay merong mga tao na katulad ni Sanballat, si Tobiah at Geshem, na kung saan ay hindi sila mapakali, no? Nagpadala sila ng sulat ng mensahe na kung saan ay makipagkita sila dahil nabalitaan nila okay na yung wall, nabalitaan nila ito na maganda na at tapos na, may mga butas na nga lang pero maayos na rin, and ay nagpadala sila na makipagkita nga si Nehemiah sa kanila. But si Nehemiah ay nagresist siya at ito ang kanyang sagot: I am doing important work and can't go down there. I'm not going to let the work stop just to go and see you. So hindi pwede. Mas mahalaga itong ginagawa ako kaysa sa pakikipagkita sa inyo. At hindi po sila nasiyan doon. They sent a message 4 times, sabi doon, and sa verse 4, I sent them the same reply. At siyempre hindi tumigil ito sila Sanballat na magpadala ng mensahe kay Nehemiah, at ganun nga ay nagpadala pa rin sila ng message na kung saan ito yung laman ng message. Geshem tells me that a rumor is going around among the neighboring peoples that you and the Jewish people intend to revolt, and that is why you are rebuilding the wall. He also says you plan to make yourself king and that you have arranged for some prophets to proclaim in Jerusalem that you are the king of Judah. His Majesty is certain to hear about this, so I suggest that you and I meet to talk the situation over. So I sent a reply to him, nothing of what you are saying is true. You have made it all up yourself. Na kung saan ay lahat ng paraan, no, ginagawa nito nila Geshem na talagang sirain yung concentration dun sa gawain ni Nehemiah o gawain ng Panginoon ito. Ito ay gawain ng Panginoon na iniatang para maitayo yung wall na yon through Nehemiah. Tingnan mo natin yung ginagawa ng kaaway, no? Hindi lang isang beses, kundi 4 na beses, may panlima pa, no? Pero alam niyo po ba, sa ating mga Kristiyano, hindi po ito tumitigil. Bakit po? Kasi po tayo yung target ng kaaway. Satan's goal to destroy a church. Yun lang yung ultimate goal niya, to destroy church. And we are a church. Na kung saan kapag gumagawa po tayo ng
ng gawain para sa Panginoon. Nandiyan po yung discouragement, nandiyan yung mga taong talagang pahihinain ka, and the situation also. So maraming beses yan na aatakihin ka ng kaaway. Pero paano nga ba mapagtatagumpayan itong pag-atake na to ng kaaway, di ba? Sabi nga rin sa First Peter, be sober and alert. Your enemy, the devil, like a roaring lion, is on the prowl looking for someone to devour. Na kung saan nandyan siya lagi, 24/7. Hindi pa natutulog yan, ha. Take note, mga kapatid. Hindi natutulog yan. At ang ginagawa niyan ay bantayan lamang ang kahinaan ng isang servant of God or the follower of Christ, na kung saan maliit na pagkakataon gagawa ng paraan yan para magkaroon ng problema. And napakaganda ng sagot dito ni Nehemiah, di ba? Unang sagot niya, I am not going to let the world stop just to go and see you. Walang ano yan, walang ano sa akin yan, hindi importante yan. Mas importante yung pinagagawa ng Panginoon na kung saan ay ito yung dapat unahin. And he resists the invitation of that man. Ayan, maraming salamat po, no. At ito po ay kung saan ay meron tayong kailangan mag-stand firm tayo against the devil's scheme. So as a believer na kailangan talagang maging matatag tayo sa pagharap. So magpakalalim po tayo sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. The prayer also. Napakahalaga po niyan para sa atin. And sabi nga dito, no, nangyari nga po na nagpadala na naman siya at gumamit pa siya ng maling akusasyon. So yung kasinungalingan, normal na po yan kay Satan. From the very beginning ay naglikha siya ng kasinungalingan o panliling lang kay Eva, na kung saan hanggang po sa mga panahong ito, mga kapatid, take note, hanggang sa mga panahong ito, yung pa rin po yung kanyang ginagawa. Ang panlilinlang, linlangin, lalo na ang mga lingkod ng Panginoon, ang mga mananampalataya. So, yun yung trabaho niya, linlangin, manakot, manggulo. Yun yung ginagawa niya na sa mga servant of God. At ang sabi nga doon sa Galatians, 'di ba? Sa Ephesians, na kung saan put on the full armor of God. Kasi kung hindi tayo naka full armor, hindi madali yung kalaban natin, 'di po ba? Principalities in the air. So, kung wala tayo noon, lalo na yung hindi tayo nakasuot ng full armor of God, tatamaan tayo ng sibat niya, tatamaan tayo ng mga palaso, tatamaan maging ang ating brain, especially our hearts and mind, no? Na kung saan ay dun siya papasok para guluhin tayo. So ganitong ginagawa ng kaaway sa atin, no? And ito binibigay sa ating aral to, yung nangyari dito sa unang panahon upang tayo ngayon na nabubuhay ay mapaghandaan natin ito, sapagkat mangyayari ito dahil si Satan exists up to this day, up to this moment. Ayan, hanggang sa mapasuko siya ng anak ng tao, diba, in the future. So, sabi nga rito, about this time I went to visit Shemaiah, the son of Deliah, and grandson of Mehetabel, was unable to leave his house. He said to me, you and I must go and hide together in the holy place of the temple and lock the doors, because they are coming to kill you, and in any night now they will come to kill you. So I answered, I'm not the kind of person that runs and hides. Do you think I would try to save my life by hiding in the temple? I won't do it. So napakaganda ng sagot ni Nehemiah, no? Even ito si Shemaiah, na isang prophet, ay nagpahayag, no? So iniisip agad ni nito ay hindi nabayaran lang nitong mga taong nananakot lamang sa kanya. Kasi ang sabi sa kanya bakit po? Ito po yan Ito ay pinagawa kay Nehemiah. Tungkulin na ipinagkaloob ng Panginoon kay Nehemiah. Ngayon, may mga taong gustong sirain ito. At isa na nga po ito na kung saan ay isang lingkod din ito na kung saan ay magtago ka. 'Di ba? Magtago ka at papatayin ka nila.
So, kung alam mo, ito yung pinagagawa sa akin ng Panginoon eh. Ba't kailangang maniwala ako sa iyo? Kapag pinagagawa ito ng Panginoon sa atin, alam natin na sasamahan tayo. 'Di ba? Sabi ng Lord, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And surely, I am with you until the very end of this age. Hanggang sa kahuli-hulihang panahon ng mundong ito, sasamahan tayo ng Panginoon. Yun ang sabi niya. And then, bakit kailangan mong makinig doon sa mga taong magbibigay sa iyo ng kaguluhan na, o pagkalito na, hindi ko na, ganito pala yun. Meron palang mga ganito dito. Meron palang mga, hindi pala pwedeng gawin tong mga ano na to. Hindi pala pwedeng ituloy tong gawain na to kasi meron palang mga ganitong mai-encounter. Pero anong sabi ng Panginoon? Alam ni Nehemiah to. Alam ni Nehemiah yung pangako ng Panginoon. And napaka-importante po yan sa atin. Na alam natin kung ano yung pinangako ng Panginoon sa atin. Pag sinabi ng Lord na, I will never leave you nor forsake you. I will be with you wherever you go. I will be with you until the very end of this age. Sapat na yun. Sinabi yun ng Panginoon. Doon ka mag-rely. Hindi sinasabi ng mga tao na mai-encounter mo na, wag mo nang ituloy yan kasi merong ganito eh. Hindi pwede. May mga gagawing senaryo, may magagawing kasinungalingan, para wag mo lang ituloy yan. Kapatid, kung ano ang sinabi sa'yo ng Panginoon, ito yung gawin mo. Whatever circumstances na meron dyan, God is in control. Bakit? Gawain niya yan eh. At nakita natin yung katatagan ni Nehemiah dito. Hindi siya nagpatalo. Even ilang beses siyang pinuntahan, ilang beses siyang pinadala ng sulat, pero hindi siya nagpatalo dito. But sabi niya rito, they were trying to frighten us into stopping work. I prayed, but now God make me strong. Yun ang gagawin natin, mga kapatid. Ipanalangin po natin yun. Yung kahinaan natin, hingin natin yung kalakasan sa Panginoon. Hindi po naman natin kaya lahat ng yan. Hindi po natin kaya makipaglaban na mag-isa, kundi kailangan po natin ng Panginoon. We really need Jesus. We really need in our life today, today na kung saan ay napakarami po, iba't iba ang pinagdadaanan natin ngayon. Sabi nga ng Panginoon, sa pamamagitan ni Paul, pasama na ng pasama, darating ang panahon na pasama ng pasama ang daigdig. But, as a Christian, how you can stand firm against the devil's scheme? Paano? Di po ba? So, kailangan babad po tayo sa salita ng Panginoon. Sabi nga rin po, kung ang mga mananampalataya ay napakahirap maligtas, ano pa kaya yung hindi, di ba? So, yun po, na tingnan po natin yun, na talagang kailangan po natin to. Kailangan nating magbasa, kailangan nating makipagniig sa Panginoon, kailangan natin ng hingin, ipanalangin yung wisdom and strengthen our faith to face the devil's scheme. And our God is a victorious God. Kailangan po alam natin kung sino ba o kilala natin ang ating Panginoon. Ayan, sorry for the interruption kasi po naka-community po tayo at hindi po natin maiiwasan yung mga ganitong sitwasyon. But salamat sa Panginoon sa umagang ito, sa araw na ito, sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita na kung saan ito po yung ating pagbibigay sa atin ng paalala, no, na maging matatag tayo sa kung ano yung ba yung pinangahawakan natin. And resist the devil and he will flee from us. Sabi nga ng Panginoon. And yung ating alam natin, kilala natin ang Panginoon. Ano ba yung kaya niyang gawin? Sino ba yung Panginoon natin? No? Kasi kung hindi natin alam, kilala ng lubusan ng ating Panginoon, meron tayong takot na mararamdaman. Meron tayong pagkaligalig, pagkabagabag na mararamdaman every time na makakarinig tayo ng mga hindi magagandang salita, mga hindi magagandang pangyayari, lalo na at nandyan lagi yan, naka ano sa atin, antabay lang sa atin para tayo ay pahinain. Andyan ang kaaway. So, maging matatag po tayo sa ating pananampalataya. Hingin natin lahat ng ito sa Panginoon upang tayo po ay maging malakas at matapang sa pakikibaka kasama ang Panginoon.
Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Panginoon, maraming pong salamat muli sa lahat ng mga nakapakinig at makakapakinig pa at makakapanood pa ng salita. Pagyamanin niyo po ang puso ng bawat isa and the desire of our hearts, Lord. Give us a humble heart and make us simple. Strengthen us, Lord, our faith, and give us courage, Lord, and boldness to proclaim the gospel of yours and the salvation through your Son, Jesus Christ. Thank you, Lord, for this day. Salamat po ng maraming Jesus' mighty name. Amen. Samahan niyo po akong muli sa pagbubulay-bulay ng salita sa susunod na araw. Maraming po salamat.